Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Alas 7:14 ng mapayapang maulap-ulap na gabi ng Miyerkules dito sa Margo TV Philippines. Sa may puso ng lungsod ng Quezon City, kami po muli nagbabalik ang inyong prinsiping manggagamot, ang inyong programang kapanapanabik, kapakipakinabang, ang programang Citizen Crime Watch, Bantay Kalusugan. Magandang gabi
Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. Kami po ay binabati namin kayo sa lahat ng ating mga kababayan ngayon sa oras ng hapunan, lalo na sa mga nagbibiyahe dito sa atin sa Metro Manila ay napaka-traffic. Talagang walang humpay na matraffic sa bawat kalye na dito sa Metro Manila. Diyan sa bandang Cebu, Metro Cebu ay ganitong oras din ay matraffic, no? Kahit saan, no? Kahit saan lungsod na kung saan ang ating mga kababayan ay galing sa trabaho, galing sa negosyo. Ganitong oras ay marami tayong mga kababayan taga-subaybay na tumatangkilik sa ating programang Citizen Crime Watch, Bantay Kalusugan. Ating mga taga-subaybay sa radyo, television, lalo na dito sa ating nagla-live sa Facebook, dito sa Margo TV Philippines, bawat oras, bawat araw ay meron po tayong mga programa. Itong separate na program, itong CCW Bantay Kalusugan ay plainly, ibig sabihin ay katangi-tanging programang pinag-uusapan ay ang kalusugan para mapakinabangan ng ating mga kababayan. Kababayan, binabati namin ang lahat ng membro ng Citizen Crime Watch mula sa ating presidente, si Jigs Magpantay Jr., National President, ang ating National Chairman, Attorney Ferdinand Topacio, ang ating buong Board of Trustee, Member of the Board, ang ating VP ng Luzon, si Brenner Latayan, yan. Ang ating VP for Visayas, si Terence, ang ating VP for Mindanao, si King Tumawis, sa lahat ng ating mga regional chairman ng bawat region, from Region 1 up to the Region 13, pati dyan sa BARM. Of course, sa lahat ng ating provincial chairman, municipal chairman, city chairman ng ating Citizen Crime Watch, ating organisasyon, especially for those members na nasa grassroots. Marami po kami dyan sa probinsya ng Rizal, probinsya ng Cavite, itong probinsya ng Bohol, Iloilo, sa Cebu. Marami po tayo dyan. Dito sa Caraga, no? Ng Region 13, na ako po ay concomitant na regional director dyan ng CCW, aside from member of the board sa national. Ang Region 10, si Kent, no? Ang Region 9, Region 8, pati buong mga membro natin, no? Sa ating binabati ko pala ang ating deputy director dyan, si Ma'am Vicky Buyog dyan sa CCW Caraga, no? Region 13, no? Ako pala, binabati ko ang yung mga under sa akin dyan sa Caraga, yung mga active dyan sa Municipality of Trento, no? Si Jim Pisaw, napakasipag yan, no? Senior citizen yan. Karamihan sa aming mga membro ay mga talagang voluntaryong nagsiservisyo. Karamihan nga dyan, mga senior citizen, no? Kahit sa kanilang marupok na edad, pero sa kanilang magagaling na mga matatalinghagang sabi nga nila, hindi ang kalabaw lang ang tumatanda. Sila po ay nagboboluntaryo. Lalo no, kami po sa susunod na 2025 election ay kami po ay magwa-watcher, magmamasid, magbabantay sa ating mga balota, no, mula sa
eleksyon hanggang sa canvassing, ang Citizen Crime Watch po ay magbubuluntaryong sasamahan kayo sa mapayapang halalan, mapayapang maayos na halalan sa susunod na taon na year of 2025. Ganyan po, no? Ang ating mga miyembro sa CCW, binabatin ko po kayo na sana'y pagpatuloy nyo ang ating serbisyo sa 3 dekadang namamayagpag. I want to live forever inside your nights and days. Wish upon a silver. Mga kababayan, na magulat kayo na medyo nabigla kayo, nandito ko sa estasyon, no? Ay talagang sinuswerte tayo. Ako po ang inyong lingkod na kapatid, taga-bantay, taga-masid na membro ng CCW ay nagte-training ako. Nagte-training ako sa panahon ngayon, no? 1 week training dito sa atin sa Colombo Plan, no? Sa Drug Advisory Program ng US Embassy, no? Sila po ay nag-sponsor sa aming mga rehabilitation practitioner, mga addiction specialist dyan sa Novotel for 5 days of training, no? Yan din po ang gusto kong re-echo sa inyo. I-re-echo ko po sa inyo yan. Ibig sabihin na yung napag-aralan natin ay ituturo namin sa inyo. Yung po ay yung tinatawag na trauma informed care, no, for adults, yung mga traumatic experience ng ating mga kababayan, di lang sa pasyente, no, sa mga ating mga kababayan, no, bilang addiction specialist, ibabahagi namin sa inyo ang mga kaalaman namin, karunungan namin, nang sa ganon ay magkaroon kayo ng maayos at saka mapayapang kalusugan sa pag-iisip o kaya sa pagtatahak ng buhay. Kahit konti ay may matutunan kayo, maintindihan nyo ano mga dinadanas nyo o kaya mga mahal nyo sa buhay, ano mga dinadanas. Ito po ay malaking kaalaman, maiksing oras pero napakalaki ang may dudulot niya sa inyo. Okay? Bago natin umpisahan ang ating talakayan, babatiin po natin, shoutout natin si Marco Asum. Good evening, boss. Keep safe always. Magandang gabi sa'yo. Ang ating, ito ay matipunong heartthrob, no? Si Brandon Eli Macod. Gandang gabi. Ang Che Guevara ng Pilipinas. Ay, patay tayo dyan, no? Ayan, magandang gabi sa'yo, Brandon Eli Macod, no? Si Mutaib T. Dako, magandang gabi sa'yo. Mabuhay kayo. Ayan, ang ating mga nagpapa-shoutout, no? Si Jamera, magandang gabi. Magandang gabi sa'yo dyan sa San Francisco.
Ayan. Barangay Alegria. So, watching from Barangay Alegria, San Francisco, si Jamira. Ayan. Mga kababayan, ang tatalakay natin ngayon ay mapatungkol sa trauma. Yung kasalukuyan namin ngayon na training bilang isang addiction specialist and rehabilitation practitioner. Kami po ay tinitrain po kami ngayon tungkol sa mga traumatic experiences from childhood up to the adult period, no? Pwedeng naging substance abuse, ibig sabihin naging mabisyo dahil may trauma nung bata. Pwede rin naman sabay dahil sa pagbibisyo ay nagkaroon ng trauma. Yan po ang natutunan natin dyan. So yan ang talakay natin, no? Subalit, hindi lang po ako. Tama-tama kasama ko na tinitrain dito sa Drug Advisory Program ng Colombo Plan na sponsored by the US Embassy ay ang aking kasamahan rito na isang Supervising Health Program Officer ng .RC-ADS, no? Kasama kong tinitrain ngayon, no? No other than ang ating masigasig, no, na contemporary natin, no, magkaedad kami, the same thing, we are opposite. Kung ako ay maputi, ito ay kayong mangge. Hindi naman no, kayong mangge. Talagang Pinoy na Pinoy. No other than ang ating guest ngayon ay si Cesar Mark Asarcon, Cesar Mark Anthony Asarcon, or ang ating palayaw na tinasasanayan na tinatawag sa kanya ay si Sir Emil. Sir Emil, bati mo ang ating mga televiewers ngayon. Boss, good evening po. No? Good evening sa lahat ng nakikinig ngayon sa programa mo. So, we are fortunate na nakasama mo ko rito sa sa CCW Bantay Kalusugan. So, kanina or last Monday, boss, no, nag-start yung training natin dito sa Novotel, sa Cubao, sa may Cubao, Araneta. So, yun. Bati mo naman yung ang mga kasama ko dyan sa boss, sa .IC Agusan del Sur, no? Especially sa program division, headed by Chief Health Program Officer si Dr. Tristan Pilipinas, sa mga door manager namin dyan, no? Si Sir Pipo, sa babae si Ma'am Faisa, sa mga house parent, at saka sa mga nurses, sa mga health program officer natin, no? Boss, yung mga footballers, naman ay tayo ay fanatic tayong dalawa sa football. Sa mga kasamahan din natin dyan ng mga futbolista, no? Sir Winsor, Sir Ariel, Sir Pipo, yung kapatid ko, si Sir Winbin, no? Si Sir Ernst, no? Nurse natin dyan. No? Naglalaro din yan ng football. So, mga taga-Butuan, no? Yung mga senior, mga 40 uppers natin. Sila Engineer Giovanni, no? Si Sarge Hill na na-assign na po dito ngayon po sa Camp Crame, no? Nasa Camp Crame na, Camp Crame. Yung mga kasamahan ko din yan sa taga-Barracks, no? Yeah. Sa lahat na naglalaro ng football, no? So, good evening po sa lahat dyan, sa Butuan. Shoutout daw kay unang gabi sa araw ng Wednesday sa buwan ng December. Panibagong kalaman na naman, pa-shoutout daw mula sa Karaos, Doc, Prince, si Juhaypa, Binturan. Yan. No? Asawa ni Sir Iqbal, no? Yan, pa-shoutout daw. Ito, si Bangbang Darumimbang di Matingkal. Magandang gabi. Watching from Palasyo ng Pagbabago. Ayan, no? So, sila ay nakikinig ngayon, no? So, diretsa tayo. Sayang yung oras, no? Pero, DJ, sana ma-extend ako kasi I think 15 minutes tayo na ma-extend kasi nag-start tayo ng mga 7:15. Okay, pag-usapan natin anong meron dito sa trauma-informed care for adults. Pero siyempre, bago nating umpisahan yan, i-define natin ano ibig sabihin ng trauma. Ano ba ang trauma, Sir Timil? Trauma, boss, is event. Event plus experience of event
plus effect equals to trauma yan, boss. Yun ang tatlong E natin. Triple E yan. Tawag yan ni Dr. Miriam. Ay, bago natin, kumustahin pala natin yung ating mga professor. Si Dr. Marian Cue ng Board ng Psychology ng PRC, Professional Regulation Commission, at saka taga Davao yan. I think tagailigan yung ano niya. Taga-Bohol siya. Pero yan ang isa sa mga veteranong psychologist sa Pilipinas. So siya rin ang nasa board, no? Pasalamat tayo sa kanya kasi siya rin ang pumirma doon sa psychological clinic natin na inaprubahan. No? So sino pa ba yung mga professor natin, mga foreigner? Si Dr. Ana. From Ghana. Ayan. Ma'am Ghana. Ma'am Ana, Doktora Ana, psychiatrist yun eh. Psychologist pala. Psychologist. So, Ma'am Ana, Doktora Ana, we are extending your greetings to you. Baka na manood yun eh. O kaya bukas share natin to. Share niya, no? So, sino pa yung pangatlo? Last natin na si Dr. si Dr. Beatrice from Kenya. Dr. Beatrice from the country of Kenya. Yan. So talagang international, universal talaga global global master speaker Colombo Plan, no? Ayan. So ano nga po yung definition ng trauma? Unang event. Ano po yung nangyari? Event, tandaan niyo po, ano po yung nangyari? Event. Pangalawang E. Experience of event. Experience of event. Yung nangyari na yon ay na-experience mo mismo. During sa childhood mo. Yan. Pwede sa childhood mo, sa adolescence mo. Sa toddler. Mga ganun. Yes. So, pangatlong E is effect. Yun po yung effect. Yan. Yung effect po ay anong effect sa atin? Resulta. It can cause our mental illnesses, our personality disorder, our behavioral problem. Yan. Kaya hindi po pwedeng set aside yan ang trauma. I do believe everybody of us has traumatic experience during childhood. Pero before that, Timil, yung tinawag nating E, pinaka-importante sa lahat, no? To establish the diagnosis or to pursue into treatment or therapy, yung po yung history taking natin sa pasyente. History taking, ang tawag doon ay history background. Historical trauma. Kasi kailangan natin ma-extract yan. Kung tayo po ay addiction specialist, and even you, kung ikaw po ay nakikinig ngayon o nanonood, pwede makatulong yan. Magkaroon ng reflection. No? Kasi naniniwala ko, everybody of us has traumatic... Meron mga traumatic experience. Sige, umpisa tayo dyan sa ACEs. No? Ano bang ibig sabihin ng ACEs? ACEs. Ano yan, boss? Tatawag natin yan adverse childhood experience. Mga experiences mo na matanda. In fact, boss, yung mga activity natin or mga exercises natin doon natin namangha, no? Kasi yung mga kasamahan po namin dito, for the information of everybody, lahat po to na mga rehabilitation practitioner. In fact, meron tayong mostly mga chief of hospital, boss, yung kagaya sa'yo, no? Mga psychologists. Mga psychologists. Psychiatrists. Meron pa kami dyan, mga doctor din, no? Mga chief of hospital. So, mga nurses, mga ganun, no? So, lahat ng, nagpapasalamat po kami sa Colombo Plan kasi binigyan po ng chance na to add our, boss, yung learning natin para magamit natin sa mga rehabilitation natin, specific ng mga rehabilitation. In fact, boss, nakita ko kahapon ba yun o kahapon? Yes. Maganda yung topic natin kahapon, boss, kasi yung mga experience sa mga traumatic experience, no? So, like for example, yung hindi ko lang i-drop yung case kasi
every activities, iniisa-isa tayo para ba i-transfer from counting 1, 2, 3, 4, 5. So, yung example namin, boss, akalain mo, with the span of 60 years old siya ngayon, boss eh. Pero, 52 years back, kumbaga, 52 years, yung nakwento ko sa iyo kanina. 52 years ago, na-recall niya. So, yung mga traumatic experience niya, boss, talagang nakakamangha. Kasi, ano yan siya, boss eh, tawag niya, personal experience niya yun eh. So, kwento niya kung ano mga traumatic experience during her, toddler. So, doon mo nga boss, no? 52 years ago, hanggang ngayon, natandaan pa. Kasi ganito yan, from 0 to 7 years old, critical yan. Kaya ngayon mga bata, huwag mong sigawan eh. 2 years old, sisigawan mo lang sisigawan. Traumatic yan. Lalabas siya paglaki niya. Kakaroon siya ng mga behavioral misbehavior, mga personality disorder. Kaya hindi dapat sinisigawan. Mga simple lang yun ng neglect na hindi napapansin ng mga parents o guardian, no? So 0 to 7 years old, kailangan po, no? Crucial kasi yan na stage. Yes, crucial. Kasi tumatatak yan sa utak ng mga bata. Kaya nga may tinatawag tayong ACEs. Ano ibig sabihin ng ACEs? Privation na yun? Adverse childhood experiences. Yan po ang natutunan natin, no? Kaya pinaka-importante yan. Pag yan po, tulad ng una kong sinabi sa inyo sa paumpisa, ay hindi na-correct yan, no? Most probably, hindi na-correct yan eh. Yeah. Kaya nga dito, tinuturo natin eh, na huwag nang gawin. We will be aware sa ating mga anak, mga kabataan. Mapupunta po yan sa mga substance abuse. Magiging addict na po yan, mabisyo. No? Doon, kung hindi ma-address, boss, hindi ba process during saan nga, kalamitan, kasi nga, unang-una, boss, i-share ko lang din to. Sabi ko nga yung papunta pa natin dito, ano bang related sa trauma? Pero doon ko na-found out, during sa first day natin, malaki palang impact sa tao kung hindi ma-address o hindi ma-process boss ahead of as early as possible. Kaya sa mga pasyente natin, meron tayong sinasabi na hindi naman karamihan o hindi naman majority, pero if we look at the statistics, boss, ang mga pasyente, ba't nagda-drug sila? Kasi may mga traumatic experience sila. Yes. Misery. Ayan, no? What do you mean by misery? Ayan. Yung talagang devastated. Ibig sabihin na kalungkutan. No? Hindi kaaya-ayang sitwasyon sa buhay. Last week or less than 2 weeks ago, pumunta po kami sa kulungan, no? Yung rehab riders natin, Sir Timil, di ba? Pumunta tayo doon. Tapos nag-offer tayo ng free drug dependent examination, di tayo nagpabayad, at saka mga legal counseling, legal lecture, psychological counseling. Ako mismo, nag-DDE, siyempre, naka-4 o pasyente ako doon sa mga inmates. Alam mo, napansin ko po, no? During their childhood, no? Tinanong ko lahat ang nakausap ko ng mga inmates. Inmates pa lang yan kasi hindi pa namin na-rehab yun. Antay pa natin kung papayag ang korte ng ating mga husgado. Ano po? Lahat po, inumpisahan ko, buhay ba ang nanay tatay mo? Sabi na, wala na. Pero lahat po ay divorce. Yung iba naman, hindi hiwalay yung magulang, hindi nakilala sinong tatay, sinong nanay. So kung titingnan niyo po, sa bata pa lang, sa murang edad pa lang, may traumatic experience na. Kasi mayroon na silang naobserbahan na nila sa mga bata, sa murang edad, alam naman nila yan eh, sa murang edad, 0 to 7 years old eh. Natutrauma na sila dyan eh. Yeah. And they're asking themselves, why those kids as mothers and fathers
Ako, wala akong tatay, walang nanay. Oh. So, doon pa lang sa murang edad, inintroduce mo ng stressor. Ibig sabihin ng stressor, na-stress na. Ibig sabihin, na-stretch na ang kanyang utak. No? Yung stretch ba? Yung say stretch, parang gumang, yung utak niya, dinitdik mo na sa murang edad. Nagka-problema na sa murang edad. Na dapat ay during his or her childhood ay masaya siyang bata, di ba? Yeah. Kaya lahat ng criminals na nag-commit ng crimes, whether intentional or unintentional, no, kailangan ma-check natin yung childhood history, no. Yan ang natutunan natin. So, may relate natin sa ating trabaho, Timil. Mm-hmm. Sabi ko nga, karamihan talaga sa mga addict, no, o kaya mga person use drugs, o doon mismo sa kulungan, no, na mga person deprived of liberty, PDL. ay mga divorce. Yung mga mga parents, hiwalay, o kaya hindi nakilala yung parents. No? Legitimate sila. So, this is very clear. Evidence clear na talagang from 0 years old up to 7 years old, talagang na-aggravate na yung kanilang buhay, no? Ganon, Timil, eh. Yeah. So, traumatic yun. Tapos, pag-usapan din natin yung mga usually na naabuso, no? Namumulista, molested. O yung mga kababayan natin, mga bata, mga babae, kahit magulang ka, hindi mo alam namumulested pala ng tito, ang teacher, family friend, namumulested yan. Hindi yan magsasalita Kasi gulat siya ano kaya? No? Natutrauma ba? No? Doon sa ating mga lower class, karamihan rito, yung mga uneducated, kung may addict sa member of the family, kahit kapatid niya, may numulista niya. Problematic kung may member sa isang kapamilya na addict. Andun ang krimen lahat Di ba? Yeah. Problematic yan. Kasi di niya mawawalan ng values yan ng moral values. So pati kapatid niya ay mumulistahin niya, gagalawin niya. And most of sa ating experience, Timil, sa pati tatay, mumulistahin yung anak. At saka hindi lang babaeng anak mayroon din mga lalaking bata na namumulista ng magulang, ng kapatid, o kaya kapitbahay, o kamag-anak, o kaya sa eskwelahan. Kaya banbatayan natin yan So, these are things na dapat nating malaman, no? Na sa ating mga Pilipino ay dapat bigyan to ng atensyon, no? Yeah. So, what else, Sir Timin? Daming topic, boss, pero ang example na natin to kanina, ang isa sa pinaka natin, although nandun yung mga stages o anong klaseng trauma, meron tayong acute, meron tayong chronic, meron tayong complex, no? So actually marami talagang inputs na ginawa. Ang maganda kasing natin dito, boss, is hindi lang lecture, is more on activity, no? Yes. So magagamit talaga natin kasi ang purpose naman ng Colombo Plan is kukuha sila or magbibigay sila ng training sa mga trainers nila para yung mga trainers, sila din ang magti-train sa mga rural areas in order na ma-prevent. Kasi natandaan mo ngayon, boss, dalawang tayo sa Colombo or sa DAP. Sa atin, mga healthcare professionals, UTC tayo, Universal Treatment Curriculum. Yes. Ang tabi natin kanina is yung mga teachers, no? Yes. So, universal prevention sila. Mm-hmm. So, in short, yung mga teachers natin sa mga paaralan is more on prevention sila. Yes. Paano ma-prevent ang mga bata pag-take ng drugs, no? Ang sa atin naman is paano natin gamutin, no? Kasi of course, mga nurses, nandito tayo sa healthcare professionals, no? Dito tayo. So kanina nakita mo, boss, na talagang i-expand
ang Colombo in order na maraming matulungan ng mga tao, no? In fact, boss, nakita natin kanina lang, no, during sa slides, no? According sa boss, according to sa Colombo Plan, no? Yan. In 2021, boss. 2021. Yeah, meron whole world to, boss. Buong mundo. 296 million people use drugs, no? Ulitin mo, 200? 296 million. No? Yun lang ang recorded. No, recorded. 296 million. Yeah. Tayo, nung 2016 is almost 2 million. Almost 2 million tayo. 1.7, 1.9. Yun lang ang recorded, mga kababayan. Paano yung hindi pa na, boss? Hindi surrender, no? Marami naman yung natin dyan. Di ba? Anyway, yun naman ang aim natin, boss, ang aim natin dito is to spread, no? Para ma-educate yung mga tao. In fact, yung facility namin, since from the start, pumupunta kami sa mga school, no? In order na magbigay ng information, education campaign, no? Ngayon lang may MOA kami sa DepEd, pumupunta kami sa mga national school. So, ang naman natin to, the boss, is may mental health tayo. Kaya nga, Sir Tibel, in relation kasi baka lumayo tayo doon sa trauma. Oo. Ngayon, kayong mga taga-subaybay namin, bantayan niyo yung mga anak niyo, mga pamangkin niyo. Mm-hmm. Hindi dahil gusto natin i-project natin yon sa states kasi talagang delicate yung child abuse, no? Tayo kasi di natin namamalayan, marami palang child abuse na nangyari sa ating mga tahanan, no? Kaya nandito po tayo para explain namin sa inyo. Pero bago natin i-explain yon, ito na nga, in-explain natin, magkaroon kayo ng interest. Welcome to existence. Everyone's here. Everyone's here. Everybody's watching you now. Everybody waits for... Mga kababayan, kahit sa school, yung mga bullying, no? Bullying is traumatic yan. Meron na tayong anti-bullying law, no? Hindi po maganda yan, no? Ako, pinagsisiyan ko lang nung kabataan ko, di musmus tayo noon, no? Mabully rin tayo noon, pero talagang pinagsisiyan natin yun, Timel, kasi most of the time, minsan nagiging ayaw na pumasok sa school yung bata kasi binubully na, no? Sa eskwelahan, no? Nagiging inferior na yung bata kasi may nambubuli na sa eskwelahan, no? Takot na. Kaya nasisira ang development ng bata Hindi lang sa growth, hindi lang sa pag-iisip, kundi sa kanyang milestone sa buhay. Yeah. Kasi tulad yan, hindi napapasok yan, no? Yung sabi mo nga, mental health, no? Yeah, kaya nagiging introvert yung iba. So, yan po ay yung trauma. Trauma yan Yeah. No? Kaya meron na po tayong anti-bullying. No? Pero pa, Timil, itong tinatawag nating mga, ito, hindi pa ito na-discuss Sana matouch nila to bukas. May trauma rito sa mga new advanced technology. Kung tutusin tayo naman ay batang 90s, hindi natin na-experience. And yet, there is a prone for traumatic experience unconsciously sa mga bata, no? Like for example, yung mga violent games, online games, no? Traumatic yan kasi pumapasok sa utak nila yung aggressiveness no? Tapos nagbabago na ang kanilang behavior kasi aggressive na, no? Yung mga online gaming, no? So that is a trauma. Unconsciously, hindi napapansin. Traumatic yan sa utak, mental health ng ating mga kabataan.
So, yung nga po, ulit-ulitin natin, yung adverse childhood experiences, yan po, parating nangyayari yan. No? Ngayon, dyan lalabas pag adult na. So, Correct. importante po, malaman natin, tinuro sa amin paano alamin aside from definition, paano i-differentiate ang trauma sa ibang klaseng trauma tulad ng giyera, trauma sa giyera, trauma sa War. disaster, trauma National. sa lahat Human. ng event, unfavorable event, no? Ay tinuro po sa amin paano mag-approach for treatment, therapy, no? Like for example, halimbawa ikaw ay may event na nangyayari sa'yo na trauma ka sa bagyo o kaya namatayan ka. Kasi traumatic event yan eh. Ngayon po, tatanungin kita, kasi kami po ay rehabilitation practitioner, no? Mga addiction specialist. Ang itatanong ko po sa iyo, kahit kayo pwede niyong gayahin yan, ay ano po yung nangyari sa inyo? Di ba? Yeah. Hindi niyo po sasabihin ay ano ba ginawa mo? Kailangan, kasi kukunin mo yung empathy eh. Di ba? Halimbawa, nakipag-away ka dyan dahil kaya nakagawa ka ng krimen. No? Bilang tao, dapat tatanungin natin kasi trauma yan eh. No? Ano po ang nangyari? What is happening? Hindi po yung anong ginawa mo? What have you done? So doon pa lang ay magre-refuse na yan. Hindi na sa'yo magsasalita yan. Wala na siyang tiwala, trustworthiness para ma-extract mo yung ano niya, yung history niya o kaya para makapenetrate ka para malaman mo anong nangyari to treat him. So sa simpleng regular na tao, pwede mong ano yan, pag nakakita kayo ng mga na-trauma, alam nyo, tanungin nyo. Hindi yung ata-atakin nyo. Tanungin nyo na, anong nangyari? Okay ka lang ba? Hindi po, anong ginawa mo? Di ba? Hindi yan magsasalita sa'yo. No? So yan po ang mga natutunan natin yan na pwedeng kayo mismo i-apply niyan. Tama ba? Yeah. So anong pwede po bang maidagdag dyan? Boss, ano ko lang, no? Kasi based on the statistics dito, boss, trauma increase vulnerability sa mga substance use ng mga tao. No? Example, self-medication. No? Ang pinakamatindi, boss, ito to, adverse childhood experience. Ayan. Increase lifetime addiction risk for 70%. So, ibig sabihin nun, yung may mga pangit or mga na mga experience, mga traumatic experience, boss, 70% of them, no, most likely na gagamit sila ng droga. Yan, doon papunta sa Yun. addiction. Addiction. Kaya dapat pagbigyan nyo ito ng atensyon. Yeah. No? So, meron din dito, boss, ha? Ilang porsyento yun? Ulitin mo. 70%. 70%. Lagpas ng kalahating porsyento. Talagang ang ating mga kabataan, pang di na guardian yan, nagiging addict na yan. Kasi doon sila, maraming causes, boss, kasi especially doon din natin sa pagpasok pa lang sa interview, no? Kasi nagsishare yung ibang mga kasamahan natin sa rehabilitation, boss, no? Sa kanilang mga experiences, mostly sa experience sila, tatanong nila yung mga pasyente, anong rason ba't na-addict sila? So nakita, based on their history, boss, is yan. May mga mga traumatic na mga experience, boss, during their childhood. Grabe, no? What else yung statistic dyan? Meron pa. Evidence-based po yan, ha? Hindi to Para boss. hindi tayo chismis. Hindi yung chismis ngayon na pati itong impeachment kay BP Sara ay nasa pawan ni ano ba to? Si Rico Blanco at saka si Maris. Oo, ayun yung Anthony. Ano ba yan? No? Jennings. So ano? Meron pang dito, boss, no? Displacement
violence and systematic discrimination exacerbate trauma-related substance misuse. Yun, explain mo nga sa kanila para So, may yung intindihan nila. mga galing na, mga may naka-experience sa mga violence, boss, no? Systematic discrimination. So, most likely, doon patutunguhan ng isang bata, Yes. magda-drugs talaga o gumagamit. Kasi nga, na-explain kanina ni Doktora Q. Oh, yes. Doktora Q ba yun, boss, no? Matindi yun, boss, eh. Meron siyang na-experience. No? Mas maano yun, boss? Mas maano talaga? 3 bata, boss. 3 magkakapatid. No? Nakita nila kung paano namatay yung ama nila. Oh. Grabe, boss. Tapos, Pinatay. napatay, Ayan. Tapos, kinupkup sila sa Boys Town. Mga foster or boss, mga orphanage. yung parang uncle niya. Sa uncle niya. Uncle. Ito na mga uncle, boss. Binimolested niya yung mga kabataan. Kasi 3 magkakapatid, eh. Pinumulista niya. Gabi yung traumatic experience, boss. Ah. Ito naman, yung teacher, kasi nagsusumbong siya, boss, sa teacher niya. Yung bata, kasi 3 magkakapatid. Ang gusto naman ng teacher, boss, hindi niya maghingi ng tulong sa DSWD. Yes. Kasi gusto niya mangyari, boss, na kasi siya yung foster boss, yung teacher, eh. Yes. Ginagamit niya yung bata parang katulong. Tingnan mo. Nakikita mo? Child labor. Child labor. Doon mo makita, grabe yung napagdaanan ng magkakapatid, boss. Doon pa lang, nakita mo na, Ngayon, naging criminal sila. Dahil doon sa may traumatic childhood adverse effect. Doon na nagsimula na nagtitake ng drugs. So doon mo nga nakikita, grabe matindi yung pinagdaanan ng mga bata. Anong rason? Ba't gumamit siya ng droga? Nang dahil ng mga traumatic experience. Kasi gusto nilang kalimutan, eh. Gusto nilang mawala yun. Yung childhood trauma nila, eh. Gusto nila isocomb. Kasi yun ang defense mechanism nila. Doon sila pumupunta sa substance, mga addiction. No? Di natin napapansin tayo mga Pilipino yung pag-inom ng alak. Yan. Siyempre, pag nasubrahan ka ng inom na alak, no? Kasi anytime you can drink. Diyan din ang mga namumulista, eh. Yung mga bata, nagsisimula. Di ba? Actually, alcohol is considered as drugs, boss. Nagtanong nga si Doktora Beatrice Caina. Yes. Why is it that most of Filipino are, boss, beer drinker daw. Alcoholic. Alcoholic. Yung term niya. Kasi kung makikita mo daw sa mga picture, Christmas, birthday celebrant, at lahat ng okasyon, death. nandun daw yung alak. So, cultural kasi. Cultural, eh. Kasi sa kanila daw, boss, iba din yung pagkakaintindi sa Kenya. Sa Kenya. Kenya, yung bansang Kenya. Kasi, inano naman ni Dr. Akwi na based on our culture, yes. Ganun, hindi mag-celebrate ang Pilipino kung walang alak. Yes. Hindi kompleto yung celebration. Yun ang term niya kanina. Hindi kompleto ang celebration kung walang alak. Shootout pala. Baka magtampo sa atin to. Pa-shootout kay Kent David Dumadara, ang pinaka-chick boy ng rehabilitation ng Bayugan City. Alam nyo mga kababayan, na sana maintindihan nyo to, hindi to tinuturo sa paaralan masyado. Even sa mga colleges, no?
ito ay mga special subjects, no? Itong mga tulad itong pinag-uusapan natin, nagkataon lang na tayo ay may espesyalista sa addiction. Kaya gusto namin i-share sa inyo, no? Kasi importanteng malaman nyo, bantayan nyo yung ating mga anak, kasi nga most of the time irreversible, mahirap na i-correct pag adult na, no? Yeah. So pag nandyan na rin, mag-adult na, siyempre kami po ang nakakaalam dyan na wag nating i-discriminate, i-trigger yung mga traumatic experiences nila. So somehow may matutunan kayo dyan. Yung trauma kasi, minsan din nag-weaponize yan. Baka mamaya ang konting trauma, gagamitin yung scapegoat, dahilan. Na-trauma ako, ganyan, di ako magtatrabaho, na-trauma ako kasi yung boss ko ay napakasungit, hindi naman po pwede yun. O kaya na-trauma ako dahil sa trabaho ay sobrang mabigat, hindi na naman po pwede yun. Patay tayo dyan kung gagamitin natin. Alam nyo, lahat ng bagay may balanse po, no? Tulad yung stress na yan, no? Ngayon ginagamit na scapegoat, no? So traumatic events is something significant to your life na talagang niya yan, what do you call this, it will affect your mental health, no? Kasi nga hindi mo makakalimutan yan. Something, sabi nga nakalagay doon, 0 to 6 months ang criteria na yan. Yung traumatic experience, no? 0 to 6 months, no? Yung mga, anong tawag doon sa mga post-war, no? Yan, mahirap yan eh. Domestic yan, boss? Mga domestic, yan? Hindi, iba yung domestic violence. Human catastrophe. Yung mga human catastrophe, So, gera, terrorism, yan ang mga disaster, fire, malaking sunog. So, yun, no? So, yun, Timil kasi, at least yun, marami yan mas. Pero we have to treat, no? Doon ang mga Pilipino resilience, no? Parang mabilis makarecover. Pero itong gusto kong pabalik-balikin to itong childhood trauma. Simpleng sinisigawan mo ang bata, kahit ikaw ang magulang, iba yan. Akala mo wala yan, but yet, may effect talaga yan sa bata, no? Kasi sinisigawan mo Kaya pala sa States, no? Bawal masigawan. Kasi yung 0 to 7 years old, yan, musmus yan. Hindi naman hindi mo pwedeng sigawan yan na parang aso na bantay mo sa bahay na sisigawan mo yung aso, chichichitan mo. Ito bata yan, musmus yan. Hindi kailangan disiplinahin mo ng harsh. Kaya simpleng sigaw lang, bawal po yun. It will affect their mental development and it will resort to misbalanced behavior, no? And the worst is magkakaroon na ng personality disorder that will lead to different kind of addiction. Ayan po. So, what else we can do? Childhood trauma, ito, positive naman to, Ang gagawin natin, introduce natin, ito mismo ako, I can relate, tayo Timil, no? Ako po, sa awan ng Diyos, sa aking mga kapatid, yung childhood namin ay masaya. Ang tanda po niyan, lahat ng sports marunong po kami. Basketball, volleyball, tennis. Kasi si daddy, mommy, supportive kami sa sports. No? So, good thing. No? Kaya nga po, sinasabi ko to, yung mga anak nyo, introduce nyo sa sports. Kasi sports can produce endorphin, can produce dopamine, can produce happy hormones. Bukod sa physically fit sila, no? O maayos ang kanilang mga muscles, no? Maba yung buhay. Yung utak nila, mag-release niyan. So, pag happy yung bata, no? Just so happen, no? Ako po ay, hindi tayo kinukumpara lang natin sa mga lectures at sa sarili nating buhay, Timil. So, masaya yung childhood So, yung kung masaya ang kabataan mo,
definitely wala kang dala-dalang excess baggage, no? Pero along on your growth, in your development, may mga struggle ka doon. Usually adolescent ka, nagre-rebelde ka na walang dahilan, no? So naintindihan ko po yung mas marami nating mga kababayan, hindi lang sa dukha na halimbawa napabayaan ng parents kahit mayaman yan, no? Oh. So Walang pipiliin to, boss, eh. Kahit mayaman, walang pipiliin yan, mahirap. no? So for me kasi Cultural. nasa isip ko lang, no? Kasi based on our experience, kaya masayang childhood natin, no? Nakapagtayo tayo sa pag-aaral, yung mga kapatid ko, no? Kasi nga, na-introduce yung sports. And of course, yung faith-based. Ibig sabihin ng faith-based, yung paniniwala ng relihiyon. Kahit papaano, may in-introduce sa amin na matakot kayo sa Diyos. Malaking Ganyan. factor yan. Malaking factor. Malaking factor po yun. Yung kayo, yung mga anak nyo, ituro nyo kung ano mang religion mo. Kasi naniniwala ko lahat ng relihiyon ay nagtuturo ng kapayapaan, Kabutihan. ng kabutihan. So yan po yung mga pwede nating ituro sa mga anak natin. Hindi yung pinaaral mo lang, sabi mo, yun na yun, okay na yun. Hindi. We have to reinforce, no? Mayroon pa rin tayong obligasyon sa kanila, no? Sports, faith-based activities, yung core values nila, kausapin nyo. Kasi marami po, lalo na yung mga mayayaman na busy-busy, hindi makausap yung mga anak, no? Kasi busy sa trabaho, Oo. busy sa negosyo. Oh, yumaman ka nga pero lumaki yung anak mo na spoiled. Kasi nga doon ka bumabawi sa pera, eh. Bigay ka lang ng bigay ng pera, nakakala mo ay pagmamahal Enough lahat na. 'yon. Kailangan may interaction kayo. Kakausapin nyo. Kaya nga, kung halimbawa naman ay hiwalay kayo, yung marriage nyo ay hiwalay, pag-usapan nyo. Kung bawat pamilya, may pamilya ka, may pamilya yung isang parent, still, you can talk only for the purpose of your children. Kasi marami namang successful na alam mo, let's be professional. Hindi ko sinasabi na kailangan magtapos sa pag-aaral para magkaroon kayo ng professionalism. Ang sinasabi ko professionalism, huwag nyo isipin ang sarili mo. Yung galit mo sa partner mo, ex-partner mo, ang pag-usapan nyo para sa bata. Move on together. No? Kasi, Timil, nakita ko yan sa ating mga pasyente na mga person use drugs, pati mga na-commit ng crimes. Kasi puro hiwalay. History background, 101% talagang hindi nakilala magulang or divorce yung magulang. Yeah, hiwalay. lahat naman, boss, kasi walang magtatagal na partner kung ikaw kung isang addict. Kasi unang-una, hindi ka na maintindihan ng partner mo eh. Yun naman ang facts dyan, boss eh. Kasi lately, yung mga tinatanong mo, based on yung sa admission natin, Yes. so hiwalay sa asawa. Kasi Yes. unang-una, hindi na maintindihan ang mga galaw niya nang dahil addict siya. Yes. Yun ang facts doon, yun ang katotohanan. Walang magtatagal na partner if yung partner niya ay isang addict. Ay, yes. Yun ang doon. Talaga namang it will happen talaga, no? Na actually, ang sa akin lang, Sir Timil, Yeah. ay you can move on. We should not blame each other. Tama. Maghiwalay kayo, pero give focus sa bata. No. No? Kawawa ang bata kasi sila yung mga, lalo na yung eldest, may impact. Pero may impact din doon sa bunso na biglang lumaki na, I'm different from the other kids, no? So lahat yan. Doon So lahat may yung impact mga, So magulo. So yun ang advice natin, no? Paano natin i-manage yung mga bata, no? Sana'y may natutunan kayo. Magandang gabi, Windsor Balona. Uy, si Sir W. GB. Si Windsor Go Baluna. So si TikTok, ito yata si Maymuna. Kamay muna. Ma'am, good evening. that I can't take anymore. Before you take
swing. I wonder, what are we fighting for? When I say out loud, I wanna get out of this. I wonder, is there anything I'm gonna miss? I wonder how it's gonna be when you don't know me. How's it gonna be when you know I'm not there? How's it gonna be when there's no one there to talk to between you and me? 'Cause I don't care, how's it gonna be? How's it gonna be? Mga kababayan, mayroon pa tayong 5 minuto siguro, no? 5 minuto pa. Sana may natutunan kayo. Maiksi yun, brief, pero sana may pumasok sa mga kukoto nyo, no? Kasi yan po kahalagan. Hindi ito basta-basta na di-discuss sa mga broadcasting or mga ibang platform, even podcast. Lalo na dyan sa mga vlogger na yan, no? Kasi kami po dito sa Margo TV, sa CCW, Bantay Kalusugan, hindi namin nabulay sponsor or views o para kumita. Ito po ay serbisyong publiko. In fact, in my expertise po, kami po, kung i-practice ko to sa private practice, talagang binabayaran ako. Pero lahat ng karunungan namin, kaalaman namin, tinuturo namin sa inyo, this is plain public service na, no, maririnig mo lang yan sa mga mga private practitioner, no, so babayaran mo pa yan. Kami po tinuturo na sa inyo, no, nang sa ganon ay mapakinabangan ng ating mga kababayan, no? Trauma-informed care for adults na talagang ano pa yan, authenticated by the Colombo Plan Drug Advisory Program, no? Global po yan. Tinuturo namin sa inyo. Para saan? Para maging mag-service sa inyo. Kung itatago lang namin, tapos ibabagi namin sa inyo, pagbabayaran nyo kami sa mga professional fee. No! Kaya dito sa Citizen Crime Watch Bantay Kalusugan, ito po ay hindi, wag nyong basta-basta na broadcasting lang yan. Nope. Hindi talaga, Sir Timil. Yeah. Kaya nga, nandun tayo sa Novotel, malaki ang gastos ng US Embassy. Yeah, boss, ano ko lang. Mga lecturers pa natin, mga global masters yes. Speaker. Boss, kanina, i-share ko lang to kasi atat si Dr. Aquena. Kanina nagpaglabas namin kasi sinabi niya, i-invite nyo ako, sabihin mo kay boss. Gusto ko, hindi to nagpapaano kami pero totoo to. One of these days, boss, pupunta siya ng Davao. Kasi sabi niya, marami akong narinig sa inyo yung facility niyo. Gusto akong pupunta doon. Gusto ko personally makita daw niya po. Sabi ko, sige, ipaabot ko yan Doc kay Bossing. So, boss, siguro, anuhin natin kasi siya mismo, boss, nagkano naman siya, gusto talaga siya pupunta doon. Kaya nga no? So, bago natin tapusin, Timil, magpasalamat ako kay RD Cesar Casyon ng DOHCHT Center of Health for Development sa Caraga Region 13 kasi binigyan tayo ng 2 million para doon sa ating mga person use drugs na pangkain nila, no? Kahit kulang 'yon, pero masaya pa rin tayo, sinusuportahan tayo. Tapos gusto ko rin na batiin ang lahat ng CCW, no? Sa nalalapit na Indian party, no? Do Christmas party po sa mga Kristyanuhan, ako po ay Muslim, turing ko po ay Indian party, no? Ang importante magkatipon-tipon ang organisasyon ng 3 decades, no? Na nag-serbisyo sa ating bansa ang Citizen Crime Watch. Sir Timel, baka sinong gusto mong batiin? Babatiin ko yung mga kasamahan ko diyan sa boss, sa rehab, no? May nakalimutan ako dun si Sir IQ. Sir, shout out po sa inyo. Kasi nagte-text kami kanina sa mga kasamahan ko ng mga nurses. So yun, we are very fortunate, no, na nakasama po kami ni Bossing. Of course, itong
trauma, boss, is considering to, boss, is advanced course to. So nakikita mo na talagang yung mga speaker natin is magagaling talaga. Kasi yung aim nila, boss, kanina, yung nandun sa elevator, sabi niya na, why do we have, kung hindi daw natin, yung true webinar, boss, yung kanina, willing sila magbigay ng mga information sa mga chief of hospital. So, yun lang. Papasalamat po kami sa Colombo, no? Kay Ma'am Therese na binigyan. Ma'am Therese pala. Ma'am Therese Castillo. So, sana marami pang training na maibigay. Kaya lang dati, boss, yung isa sa pinaka-aim mo, yung sa mga babae. Yes. Kasi hindi naman kami makakaano diyan. Most of the rehabilitation, maraming mga outpatient services ng mga babae. So doon natin na paano natin ma-improve yung services natin, especially sa mga babae. So boss, yun lang. Yung pamilya mo sa abroad. Good evening. Good morning pala sa kanila. Yung asawa ko, medyo busy ngayon, boss. Yung anak ko, si Steve, no? So, yung biyanan ko, si Mama Titit. Saka pamilya ko dyan sa Butuan. Yung papa ko, belated happy birthday sa uncle ko. Yung sa mama, Happy birthday! Yung sa mama ko din sa San Luis, Agusan, sir. Good evening, ma. Kagabi, nanood tayo ng volleyball, no? Gusto kong i-plug to na suportahan ng Philippine Volleyball League. Ayan, yung mga commissioner nyo dyan, no? Libreng plug to. Libreng plug, no? Hindi ako nagpapabayad. Gusto ko rin suportahan ng volleyball. Ito ay mga women's professional Filipino league ng volleyball, no? Kasi mahalaga po ang ating mga kabataan ay mapunta sa sports, no? So ang sarap ng laban ng Choco, Mocho at saka Carmelite, Cream Light, no? So nanalong Choco, no? So walang bayad sa akin, no? Basta ipopromote ko kayo. Basta balang araw ito si Michelle Gumabaw, no? Ay magkausap tayo, binibining Michelle, no? Marami akong kilalang Michelle, eh. So Michelle Gumabaw, napakagaling niya. At saka yung isang Bisaya na si si Rodina. Si Rondina. Rondina, no? Ang galing ng volleyball. Nag-enjoy tayo doon, no, kagabi. So promote natin sila ng Philippine Volleyball League, no? Mga kababayan, no? So lastly, bago tayo magpaalam ay babatiin ko, no? Buti na lang medyo stable siya, no? Kasi nung Monday nag-start ang aming training, matatapos kami na Friday, na by Saturday pauwi na ako ng Mindanao. Ang aking pinakamamahal na no other than the Roger Moore of the Philippines, ang aking father, si Daddy, si Robert Tumawis Sr., no? Daddy, mahal na mahal ka namin, no? Sa awan ng Allah ay naging stable ka, na alam ko nandiyan ka lang sa ICCU. Nakamonitor, hindi yung ICU, nakamonitor lang yung cardiac niya kasi nakausap ko naman yung cardiologist niya, si Dr. Lagindab. Papasalamat din ako sa cardiologist niya, si Dr. Lagindab. Bata pa yun na magaling, no? Sa Philippine Heart Center, training, no? So, katandaan na. 77, 78, no? Kaya nagkakaroon ng asymptomatic naman, Sertimil. Kasi nurse si Sertimil, eh. So, I'll be coming home. Gagawin namin yung angiogram na siyempre nandun ako. So, stable naman si Daddy. Daddy, sana palakas ka, no? Do ganyan talaga, aging na yan. Sa hindi nakakaalam na sa geriatrics po ako. Part of that, pero still we are thankful. No? Kasi sa mga ganyang edad ay inaabot nila sila ni Mami, no? Kasi tayo, Sertimil, hindi natin alam kung abot tayo ng 70. Sana nga umabot pa tayo ng 60 kasi iba na yung lifestyle, no? So sila, maganda yung lifestyle nila, very healthy. Okay? Si Mami, of course, wag na kayong magpa-stress dyan. Dito sa broadcasting, kung very expressive ako sa mga ibang adikain ko, sa kalusugan o sa gobyerno, sa ating pagiging crime buster, good governance, ako, expressive ako.
para sa aking emosyon sa pagmamahal ko sa mga magulang ko. Mm. Mami, Daddy, huwag kayong masyadong makinig sa mga stress. Lalo po kayong ma-stress niyan. Yung stress hormone nyo, dyan sa mga blood vessel nyo, maglalabasan, magkukonstrict yung mga ugat nyo. Ngayon, kaya nagkakaroon kayo ng mga symptomatic, na mga chest pain, kaya may mga na-heart attack. So marami na kayo natulungan. Ha? Hindi yung lahat i-absorb nyo. No? Abahan nyo na lang ang pasensya nyo, mag-focus na lang kayo sa Diyos, magdasal, no? Magsalita ng wisdom, huwag ipilit yung mga dumarating sa inyong mga problema tapos ipilit nyo na solusyonan. Kayo ay marami nang natulungan, no? Kami na po, ang resulta na kami magkakapatid ay pinapatuloy namin ang magserbisyo sa ating mga kamag-anak, kababayan, sa labas ng bar, Muslim ka man o kakristyanuhan, ay yan po ang pagtutulong namin dahil na tutunan namin sa inyo. Kaya yan po, abahan nyo ang inyong pasensya sa lahat ng mga stressor na nagbubulong sa inyo. Huwag nyo nang, huwag nyo nang entertain. Huwag nyo pilitin solusyonan ang mga problema ng iba. Tama na. Kasi nga po, baka mamaya ay imbis na madagdagan pa ang edad nyo. Kasi for me, Sir Timil, dahil yan sa stress. Yeah. So kami nang sumasalo ngayon. Huwag nyong ipilit. No? Sabi ko nga, matagal ko na pinapupunta sila. Kami na RD King, napupunta sa Saudi, mag-tour. May kapatid kami doon, sister sa Qatar. Ayaw Puro na lang Marawi. Puro Ito, ilang taon na yung rehabilitation dyan sa Ground Zero. Rehabilitation ng mga kabayan dyan. Nandiyan pa rin. Wag nyo nang yan. Ibigyan nyo na sa mga mas bata. Kami na yon, di ba? Okay? So, Daddy, we love you. Mommy, we love you also. Sana pa kayo. Umaba pa. Inshallah, umaba pa ang inyong buhay. Muli, sa susunod ng ating panayam, ako po si Prinsiping Manggagamot, Dr. Prince Tumawis. Ako si Cesar Mark Anthony Sarcon. Muli, sa susunod ng Miyerkules, ang inyong Citizen Crime Watch, Bantay Kalusugan. Mabuhay Margo TV Philippines. Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live